Kabanata 941. Ito ay hindi isang ngiti mula sa isang kapatid na lalaki sa isang kapatid na babae. Ito ay sa isang mag-asawa. Maaaring hindi siya kapatid ni Mr. Boucher. Hindi kaya ako ang mali sa buong panahon. Pagkaalis nila, umupo si Barbara sa gilid ng kama habang ang mga braso ay nasa dibdib at sinabi, "So hindi mo kayang tanggihan ang ibang tao, Mr. Boucher." Kinakain ni Helios ang pagkaing dinala nito sa kanya at humajijek. "Well, I can even sense your jealousy from here, so syempre, I have to reject her." Lumapit si Barbara sa kanya at nagpatuloy. "Sa tingin ko, mahal na mahal kanya na gusto kanyang pakasalan." Sa pagpikit ng mga mata, saglit na tinitigan siya ni Helios bago tumawa. "Sa iyo na ako." Sandaling natigilan si Barbara. Pagkatapos noon ay umiwas siya ng tingin at sinabing, Huwag mong isipin na makakatakas ka ng ganyan." Lumawak ang ngiti sa mukha ni Helios nang itabi niya ang kahon ng pagkain. Inabot niya ito at hinayla siya sa kanyang mga bisig habang sinasabi, "Hindi ba dahil nakilala kita?" Lumingon si Barbara at nagtanong, "Mahuhulog ka ba sa akin kung hahabulin kita 3 taon na ang nakararaan?" Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nagtanong, "Mai-inlove ka ba sa akin kung nangyari ang alinman sa mga ito 3 taon na ang nakakaraan?" Nag-isip sandali si Barbara at sumagot, "Hindi." Tumigil siya sandali bago nagpatuloy na may ngiti sa labi. "Hindi ko akalain na ikaw ang magiging type ko 3 taon na ang nakakaraan." Tumingin si Helios sa kanya. "Bakit? Dahil naglalakad ka sa araw habang ako naman ay nagkukubli sa dilim. Tayo ay 2 tao mula sa magkaibang mundo, kaya hindi ko akalain na magkakakilala tayo." Mataimtim na sagot ni Barbara. Nilapitan niya siya noong taong iyon dahil siya ang panganay na apo ng Butchers. May sarili siyang motibo kaya hindi niya inaasahan na mai-inlove siya kay Helios. Hinaplos ni Helios ang pisngi niya gamit ang daliri nito. May magiliw at mainit na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya, "Marahil ito ang tinatawag nilang kapalaran. Dapat ay nagkita na sila 3 years ago." Parehong inakala ng dalawa na hindi sila maaakit sa isa't isa, ngunit makalipas ang 3 taon, nangyari ang lahat ng nangyari. Marahil ito ay kilala bilang kapalaran, at walang makakatakas mula rito. Inangat ni Barbara ang kanyang ulo para tingnan siya. Palapit ng palapit silang dalawa sa isa't isa, tapos pumasok si Christina. "Anak." Nakita niya ang mga bagay na nangyari sa harap ng kanyang mga mata at nanlamig. Tinulak ni Barbara si Helios palayo at bumangon. Sa sobrang hiya niya ay iniwas niya ang tingin. "Mrs. Boucher." Nagtataka namang tumingin sa kanya si Christina at saka lumingon sa kanyang anak. Nagmamadaling umalis si Barbara sa ward bago pa makapagtanong si Christina ng anuman. Pinanood ni Christina ang paglabas ni Barbara sa ward. Binalik niya ang kanyang ulo kay Helios at nagtanong, "Helios, ikaw?" Sinalubong ni Helios ang kanyang tingin at binigyan siya ng isang ngiti. "Oo, tulad ng nakita mo." Napatikip ng bibig si Christina sa gulat. "Kailan yun nangyari?" "Bago ako pumunta sa Coralia para sa shooting." Tumingin si Helios kay Christina at nagpatuloy bago pa siya makapagsalita. "Sa tingin ko siya na." Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Christina sa buong buhay niya ang kanyang anak na nagsasabi na siya ay umiibig sa isang babae. Medyo matagal bago siya natauhan, "Nasabi mo na ba ito sa iyong ama at lolo?" "Hindi pa. Hindi pa siya handang makipagkita sa inyo. Kaya nga hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol dito." Walang magawang sagot ni Helios. "Ang galing. Akala ko ayaw ng anak ko na makipagrelasyon dahil may mga issue siya sa sexual orientation niya." Natigilan si Helios. Nilabas ni Christina ang phone niya. Habang tumatawag siya, nagtanong siya muli, "Hindi ka nagsisinungaling sa akin, tama ba?" Tinakpan ni Helios ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay at sumagot, "Ano ang sinasabi mo?" "Siyempre, hindi ako nagsisinungaling. Kailangan kong ibahagi ang magandang balitang ito sa iyong ama at lolo." "Hey, Yael, may magandang balita akong ibabahagi sa iyo." Nakipag-usap siya sa telepono at lumabas ng ward. Sa Baseburg, kumakain sina Maze at Larissa sa private room ng isang restaurant. Nang tanungin ni Larissa si Maze kung kailan ang kasal niya, tumawa si Macy at sumagot, "Next year, I guess." Sa oras na iyon, dapat ay ang oras na idaraos ng pinsan ko at ni Riley ang kanilang kasal. Natigilan si Larissa. Ibinaba niya ang tasa at nagtanong, "Gusto mo bang hintayin sila?" Kabanata 942. Napangiti si Maisy. "Ngayong nabanggit mo na, both of them were engaged 3 years ago. Noong una, gusto kong magpakasal sila sa lalong madaling panahon, ngunit nag-aalala ako na hindi talaga gusto ni Luis si Riley.
Since 3 years na silang nagbobonding sa isa't isa, I guess it's time to consider their wedding. Sabi ni Larissa, tumingin siya kay Maisie at nagpatuloy. Kung gusto ninyong hintayin silang dalawa, then sabay nating gawin next year. Sigurado akong magiging masaya ito. Tumawa si Maisie at sinabing, siguro 3 pamilya iyon. Bago pa maintindihan ni Larissa ang kanyang sinasabi ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Christina. Sinagot niya ito at sinabing, Christina. Hindi alam ni Maisie ang sinabi ni Christina. Nakita niyang natigilan si Larissa saglit bago sumagot sa gulat na boses, talaga. Halos 1 minuto silang nag-uusap. Pagkatapos noon, tumawa si Larissa at ibinaba ang tawag. Mukhang may magandang mangyayari sa Butchers pati na rin si Helios na nakahanap na rin ng girlfriend niya. Dinampot ni Maisie ang tasa at sinabing, si Miss Chase ang tinutukoy mo, tama ba? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Tanong ni Larissa. Ngumiti siya at sumagot, matagal na namin itong alam ni Riley. I see. Masayang tumawa si Larissa. Yan ang pinag-uusapan niyo kanina. Ito ay kahanga-hanga. Maaari tayong magkaroon ng 3 kasal sa parehong oras. Nang matapos kumain sina Maisie at Larissa ay lumabas na silang dalawa sa restaurant. Nagpaalam si Maisie kay Larissa at pinanood habang paalis sa kanyang sasakyan. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan, at nang lumingon siya, nakita niya ang isang kotse na may plate number ng Octavia na nakaparada hindi kalayuan sa kanya. Bihirang makakita ng sasakyan mula sa Octavia sa Baseburg, kaya't sinulyapan pa niya ito ng ilang beses. Biglang may lumabas na babae mula sa sasakyan. Nakita na siya ni Maisie noon sa handaan kasama si Tristan noong nakaraan, at ang pangalan niya ay Zeta. Napansin din ni Zeta si Maisie. Nakilala niya ito at ikanaway ang kamay sa kanya na may matamis na ngiti sa labi. Anong coincidence? Nakangiting tugon ni Maisie at sumagot, yeah. Anong coincidence? Nandito ka ba para sa tanghalian, Miss Yanav? Oo, sagot ni Zeta. Nakangiti kay Maisie. Sinabi sa akin ni Tristan na masarap ang pagkain dito, kaya naisipan kong pumunta at subukan ito. Ikaw? Tumingin sa kanya si Maisie at sumagot, oo, katatapos ko lang kumain. Ang sarap talaga ng mga pagkain dito. Napatingin siya sa sasakyan na papaalis at nagpatuloy. Hindi ba sumama sa iyo si Mr. Knowles? Natigilan si Zeta. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natauhan siya at nakangiting sumagot, well, abala siya, kaya pumunta ako rito kasama ang ilan sa aking mga kaibigan. Tumango si Maisie. I see. Ibinaba ni Zeta ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang relo. Papasok muna ako. Hindi ko kayang paghintay ng matagal ang mga kaibigan ko. Tumango si Maisie. Samantala, sa Black Gold Group, pumasok si Quincy sa opisina at inilagay ang kanyang mga natuklasan sa mesa. Mr. Goldman, narito ang pagkakakilanlan ng may-ari ng sasakyan. Binaliktad ni Nolan ang dokumento at sinilip ito. Jackie Clifford. The Cliffords from Octavia. Tumango si Quincy. Monopolyo ng Cliffords ang industriya ng real estate sa Octavia noon para maging pinuno, at ang katayuan nito ay maihahambing sa hari ng mga kasino, aniya bago sumirit sa pagtataka. Hindi ko rin maintindihan kung paano siya nakikialam sa mga gawain ng mga Knowles. Si Jackie ay nag-aral noon sa Yarmore, kaya siguro noon ay nakipag-ugnayan siya sa mga Knowles, sabi ni Nolan habang inilalagay niya ang dokumento. Magtalaga ng isang tao upang subaybayan sila, ngunit huwag magpaalarma. Roger, sagot ni Quincy bago lumabas ng opisina. Saglit na tiningnan ni Nolan ang dokumento sa kanyang mesa at napaisip. Pagkatapos, inilabas niya ang phone niya at tumawag. Kasalukuyang nag-e-enjoy si Tristan sa isang hot spring sa isang bathhouse, na papaligiran ng maraming magagandang babae. Malabo ang silid sa paligan, at antigo ang palamuti. Kabanata 943. Inakay ng katulong si Nolan sa loob. Mr. Knowles, nandito na ang bisita mo. Ikinaway ni Tristan ang kanyang kamay para paalisan sila. Pagkatapos ay nagsalin siya ng isang baso ng red wine at sinabing, mukhang may nahanap ka tungkol sa nangyari noong Pasko. Dahan-daang tinanggal ni Nolan ang mga butones sa kanyang manggas at sumagot, maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong sinseridad? Nanlamig ang kamay ni Tristan sa hangin. Inangat niya ang ulo para tingnan si Nolan at ngumiti. Anong klaseng sinseridad ang sinasabi mo? Tumayo si Nolan sa harap ng pool at sinabing, may tinatago ka sa akin. Nilagay ni Tristan ang baso sa gilid at umahan mula sa pool. Isinuot niya ang bathrobe, at habang tinatali niya ang sinturon, tinanong niya, ano ang nahanap mo? Lumingon si Nolan para tingnan siya.
Ang mga bagay na ginawa ng iyong ina sa batang iyon. Ibinagsak ni Tristan ang sarili sa sopa. Bumunot siya ng tabako sa isang kahon at sumangot. Sa tingin mo ba aksidente? Nilero niya ang lighter gamit ang kanyang kamay, at ang apoy ay inilawan ang kalahati ng kanyang mukha. Hinatak niya ito, dahilan para tumalon ang ilang mga kislap sa hangin mula sa tabako. Ang mga gawain tungkol sa mga gnolls ay hindi kasing simple ng iniisip ng mga tagalabas. Sa tingin mo ba gagawa lang ng ganoon ang babaeng iyon sa isang bata? Hindi alintana kung sino ka man, hanggat isa ka sa mga gnolls, hindi siya magiging madali sa iyo. Kahit na nag-uusap sila tungkol sa kanyang ina ay may ngiti sa labi ni Tristan, at tila may kausap ito na hindi niya kamag-anak. Kumunat ang noo ni Nolan. Tiningnan siya ni Tristan sa pamamagitan ng makapal na puting usok at nagpatuloy. Ang kapaligiran kung saan ako lumaki ay iba sa inyong mga tao. You can have whatever you want since you were kids, but I can only fight for it myself. Kinamumuhian ako ng nanay ko at hindi ako inalagaan. Ang aking ama ay napakatanda na nang ako ay isilang, at siya ay pumanaw pagkatapos ng ilang taon, iniwan ako sa pangangalaga ng aking nakatatandang kapatid na lalaki at hipag. Nang matapos siyang magsalita ay napailing siya at tumawa. Nang ampunan niya ang iyong ina, mas tinatrato niya siya kaysa sa akin, na sarili niyang anak. Mas gugustuhin pa niyang pagsamantalahan ang nanay mo kaysa sa paglingon sa akin. Tumingin sa kanya si Nolan at nagtanong, hindi lang ang batang iyon ang dahilan mo para pumunta ka sa Slocavia para makipagtulungan kay Mr. Topaz sa isang proyekto, tama ba? Ngumiti si Tristan at sumagot, apo ng kuya ko si Noles. May utang na loob ako sa kapatid ko, kaya syempre, nandito ako para sa kanya. Naglakad si Nolan sa couch sa tapat at umupo. Hindi siya mahanap ng mga iyon kahit na matagal na siyang nasa Baseburg. Hiniling mo sa akin na alagaan ko si Noles, ngunit ang mga taong iyon ay nagpakita sa amin noong Pasko. Tiningnan niya ng makahulugan si Tristan at nagpatuloy. Sinamantala mo ako para kanlungin ang kaligtasan niya, ginamit mo siya para ilabas ang mga taong iyon, pero sa huli, ang anak ko ang nasaktan. Sigurado ka na iimbestigahan ko ang bagay na iyon, at kapag ginawa ko ito, aalisin mo ang mga taong iyon sa pamamagitan ng aking mga kamay. Nang hindi naghihintay na magsalita si Tristan, mahinahong idinagdag ni Nolan, dalawa lang ang dahilan kung bakit nila nalaman ang paaralang pinapasukan ng bata. Ang isa ay sinabi mo sa kanila. Pangalawa ay pinaghihinalaan mong may mga especially iya sa paligid mo, at gusto mong alamin sila. Ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata at maindayog na tinapik ang kanyang daliri sa mesa. Walang paraan na mahulaan ng isang 8 taong gulang na bata ang paparating na panganib. Kahit na bakit nagbago ang papel ng anak ko sa kanya, isinama mo ako sa plano mo. Ito ay dahil alam mong naroon ako sa araw na iyon, at hindi ako. Tatabi at panoorin ng aking anak na ma-accident. Pagkatapos niyang magsalita, iniwas ni Tristan ang tabako sa baso ng alak at sinabing, tulad ng inaasahan ng isang tao mula sa Goldmans. Mukhang tama ang iyong ama na hayaan kang makapasok sa mundo ng negosyo ng maaga upang maasa ang iyong mga kakayahan. Naging malamig ang ekspresyon ni Nolan habang sinabi niya, hindi mo sasabihin sa akin ang totoo sa simula pa lang. Hindi lang yon, pati ako isinama mo sa plano mo. Kung may nangyari talaga sa anak ko, hindi ako papayag na palagpasin kahit sino sa inyo. Kabanata 944. Humalaklak si Tristan. Sa tingin mo ba gagawin ko kung hindi ako sigurado? Kung hindi ko pinutol ang kuryente, ito ay higit pa sa mga sirang wire. Kumunat ang noo ni Nolan, hindi ba sila ang pumutol ng kuryente? Ngumiti si Tristan at sumagot, ang gusto nila ay magkaroon ng aksidente, kaya bakit nila papatayin ang mga ilaw? Ang mga taong maaaring maabot ang mga wire ay kailangang siguraduhin na walang mga aksidente bago nila isagawa ang kanilang plano. Dahil napakatalino mo, sigurado akong ikaw mismo ang makakahanap ng sagot, Mr. Goldman. Natahimik si Nolan. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang kanyang telepono. Nilabas niya ang phone niya para tingnan. Ito ay mula sa paaralan. Sinagot ni Nolan ang tawag at inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Walang nakakaalam sa kanilang pinag-uusapan, ngunit biglang nanlamig ang mukha ni Nolan. Nang ibinaba niya ang tawag, sinabi ni Tristan, mukhang nahanap na nila ang dahilan ng pagkaputol ng mga wire. Tumayo si Nolan at tumalikod. Aalis na sana siya, may naisip siya at napatigil siya sa paglalakad. Nang hindi ibinaling ang kanyang ulo, tinanong niya, anong uri ng papel ang ginagampanan ng mga Clifford sa pangyayaring ito? Natigilan si Tristan.
Tinitigan niya ang tabako sa loob ng baso ng alak at sumagot, iniimbestigahan ko pa ito. Sinulyapan siya ni Nolan sa huling pagkakataon bago siya nagpatuloy sa paglalakad at lumabas. Hinihintay ni Quincy si Nolan sa loob ng sasakyan. Nang sumakay si Nolan sa kotse, tinanong ni Quincy, nakuha mo ba ang anumang lumalabas sa kanyang bibig? Ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa naisip natin, sabi ni Nolan habang inaayos niya ang mga butones. Punta muna tayo sa school. Pinaandar ni Quincy ang makina, tinapakan ng accelerator, at tinungo ang paaralan. Nakaupo ang punong guro sa kanyang opisina na hindi makapaniwalang nakatingin sa mga sirang wire pati na rin ang isang uri ng sandata na kahawig ng maikling palaso ng pana. Nang lumitaw si Nolan sa labas ng kanyang opisina, tumayo ang principal mula sa kanyang upuan at bumati, narito ka na, Mr. Goldman. Pagkarating nila sa opisina, napansin ni Quincy ang mga gamit sa mesa at natigilan. Ano ito? Hindi rin alam ng principal kung ano iyon. Sabi niya, nakita ang bagay na ito sa crane nang tanggalin ng mga tao ko ang mga wire. Ito ay natigil doon, at ang aking mga tao ay nakaramdam ng kainahinala, kaya ibinalik nila ito. Kinuha ni Quincy ang maikling araw at tumingin. Matalas ang dulo ng maikling palaso, at ito ay parang isang nakatagong sandata na pinaputok mula sa isang pana. Lumingon siya kay Nolan at sinabing, Mr. Goldman, mangyaring tingnan ito. Kinuha ni Nolan ang maikling palaso mula kay Quincy. Pumikit siya at sinulyapan ang mga sirang wire. Kinuha niya ang mga sirang wire sa desk at pinag-aralan iyon. May mga talas-talas ng ngipin sa dulo ng mga wire. Tila sa kanya ay naputol sila ng isang matulis na bagay. Hindi nila kinaya ang bigat ng dalawang bata, kaya dahan-dahan silang nag-deconstruct hanggang sa tuluyang maputol. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga microclimbing wire. Napakatibay nila, at karaniwan, hindi mangyayari ang isang aksidenteng tulad nito. Ibinalik ni Nolan ang maikling araw kay Quincy at nagutos, alamin mo kung sino ang nakabili ng malamig na sandata na ito dati. Kinuha ni Quincy ang maikling araw at muling pinag-aralan ito. Tumango siya at sinabing, Roger, susuriin ko ngayon. Muli namang pinagtuunan ni Nolan ang mga sirang wire. Muling bumungad sa kanyang isipan ang mga sinabi sa kanya ni Tristan. Kung ang layunin ng paglikha ng isang aksidente at pagpatay ng mga ilaw ay upang linlanggan ang karamihan, kung gayon ang mga wire ay hindi magiging target ng maikling araw. Ang dilim ay upang itapon ang lahat sa kalituhan. Sa gabi, sa Goldman Mansion, sina Colton at Daisy ay kumakain sa mesa, ngunit pareho silang walang gana. Nang mapansin ni Maisie ang kanilang kalagayan, nagtanong siya, ano ang problema? Inangat ni Daisy ang kanyang mga mata para tumingin sa kanya at nagtanong, Nay, totoo bang hindi na kami makakapaglaro ni Nali? Natigilan si Maisie. Sa tingin niya ay talagang naiinis si Daisy sa katotohanang hindi na siya makakasama ni Noel Ace. Pinagdikit ni Maisie ang mga labi at naglagay ng hipon, na paborito ni Daisy, sa kanyang plato at sinabing, hindi naman sinabi ng tatay mo na hindi mo na makakasama ni Noel Ace kailanman. Kaya lang hindi pwede sa ngayon. Kabanata 945. Iniangat ang ulo, tinanong ni Daisy, bakit? Dahil ba may nasaktan si Nolly, at gusto nilang saktan siya? Hindi alam ni Maisie kung paano ito ipapaliwanag kay Daisy. Biglang bumukas ang bibig ni Colton at mamulong, may komplikadong background si Noel Ace, di ba? May mga taong gustong kitilin ang buhay niya. Ibinuka ni Maisie ang kanyang bibig, ngunit inilapag ni Colton ang tinidor at kutsara bago pa siya makapagsalita. Ako ang may gustong pumalit sa role niya. Siya dapat ang gaganap ng papel noong gabing iyon. Noong una, gusto niyang ilipat sa ibang estudyante, pero ang estudyanteng iyon ay ayaw gumanap ng papel, kaya tinulungan ko siya. Naguguluhang tumingin sa kanya si Daisy at nagtanong, anong klaseng background meron si Nolly? Bakit may gustong pumatay sa kanya? Walang sinabi si Colton. Hindi ba niya ilalantad na narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga magulang sa study room kung sasabihin niya iyon? Napatingin sa kanila si Maisie at ngumiti. Pagkatapos ayusin ng kanyang tiyuhin ang lahat, makakapaglaro na kayong muli. Malalagay ba siya sa panganib? Tanong ni Daisy. Nagsalubong ang mga pilikmata ni Maisie, at sumagot ito, o protektahan siya ng kanyang tiyuhin. Tulad ng kung paano kayo protektahan ng iyong ama. Hindi na nagsalita ang dalawa at pinagpatuloy ang pagkain. Pagbalik ni Nolan, 10:00 na ng gabi na nang lumabas si Maisie sa kwarto ng mga bata, nabangga niya ito. Binalot niya ang kanyang jacket sa braso at niluwagan ng kurbata gamit ang isang kamay. Tulog na ba ang mga bata?
Sagot ni Maisie habang kinukuha ang jacket sa kamay niya. Naglakad si Nolan palapit sa kanya, ibinaba ang kanyang ulo, at hinalikan siya sa tuktok ng kanyang ulo. Humajajek si Maisie at marahang hinampis ang kanyang dibdib. Anong ginagawa mo? Hinawakan siya nito sa mga bisig at isinubsob ang ulo sa balikat nito. Hininaan niya ang boses niya at tumawa. Sa tuwing iniisip ko na mayroon akong isang dakilang asawang naghihintay sa akin sa bahay, pakiramdam ko napakaswerte ko. Hindi mo ba inimbestigahan ang insidenteng nangyari noong araw na iyon? Tanong ni Maisie habang hinihimas ang tupi sa balikat nito. Kinurot ni Nolan ang kanyang baba at humajajek. Kailan ka pa naging insensitive, Z? Nakapulupot si Maisie sa kanyang leeg at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Sigurado ka bang gusto mong kausapin ako dito? Sinandok siya ni Nolan mula sa sahig. Bumalik na tayo sa kwarto natin. Sa gabi, si Nolan ay naliligo sa banyo habang si Maisie ay nagbabasa ng mga dokumento sa kama habang nakataas ang mga paa sa hangin. Pagkatapos, bigla siyang nakakita ng isang bagay na nagpasindek sa kanya at napaupo siya ng tuwid sa kama. Pinatay ang tunog ng tubig sa banyo, at lumabas doon si Nolan na may bath towel, pinunasan ang basang buhok gamit ang tuwalya. Nang makitang hindi pa ito natutulog ay itinapon niya ang tuwalya sa mesa at niyakap siya mula sa likuran. Ano ang binabasa mo? Nagulat si Maisie. Iniangat niya ang ulo niya at itinulak ang ulo nito palayo. Magpatuyo ka muna ng buhok bago ka lumapit sa akin. Napangiti si Nolan. Bakit? Hindi mo na ako gusto. Tiningnan niya ang dokumentong nasa kamay niya. Ito ay ang ulat ng kanyang pagsisiyasat kay Jackie. Kinusat niya ang kanyang mga mata. Binuklat ni Maisie ang dokumentong nasa kamay niya at ibinalik iyon sa kanya. Bakit mo siya iniimbestigahan? Paano ka magkaka-interes sa ibang lalaki, Z? Tanong ni Nolan na may malungkot na ekspresyon. Nakakatuwa ang reaksyon niya kay Maisie. Lumapit siya at sumangot. Naligo ka na, pero bakit may naaamoy pa akong selos mula sa iyo? Idiniin ni Nolan ang mga labi niya sa labi niya at kinagat ang mga labi niya. Kumunat ang noo niya. Isa ka bang aso? Namamaos siyang tumawa. Ako ba ay aso? Gusto mo bang makita ang mga marka ng kagat sa aking balikat? Natigilan si Maisie. Namula ang mukha niya sa kahihiyan habang nakatagilid ang ulo. Hinailan niya ang kumot at humiga. Matutulog na ako. Nahuli si Nolan sa pagitan ng pagtawa at pagluha. Muli niyang sinulyapan ang dokumento at inihagis sa mesa bago naghanap ng hairdryer. Kinabukasan, sa Seoul, binuksan ni Maisie ang ledger ng kumpanya sa kanyang leather chair. Kamakailan, ang mga benta ng alahas ay naging napaka-stable. Kasabay ng pag-endorso ng mga celebrity, mas naging popular ang Seoul sa publiko. Kabanata 946. Inilagay ni Maisie ang ledger sa desk at tumingin kay Lucy. Napag-isipan ko na, bumili tayo ng 2 pang shop lot. Nagulat si Lucy. Pinaplano mo bang gawing chain brand ang Seoul Jewelry? Tumanggaw si Maisie. Ginagawa ko itong pambansang kadena. Magiging pandigdigan tayo pagkatapos na maging matatag ang brand sa bansa. Ang orihinal kong ideya ay gawing una ang Seoul sa mga nangungunang kalaban sa industriya ng alahas at maging internasyonal, ngunit nagbago ang isip ko. Hindi lang ako naglalayo na isulong ang reputasyon ng Seoul sa pandaigdigang merkado. Ang tatak ay kukuha din ng isang piraso ng pie sa internasyonal na industriya ng alahas. Naniniwala ako na ito ay magiging matagumpay. Ngumiti si Lucy at binigyan ng sarili ng isang masiglang salita. Mananatili ako sa Seoul Jewelry at saksihan ang pagbuo ng ating brand. Walang sino man ang makakapagsabi na tayo ay isang maliit na kumpanya sa hinaharap. Natawa si Maisie at nakahinga ng maluwag. Sa wakas alam ko na kung bakit pipiliin ka ni Uncle Kennedy bilang katulong niya. Magiging mahusay kung ang lahat ay maaaring maging kasing energetic at masigasig tulad mo. Napakamot ng ulo si Lucy sa hiya at ngumiti. Noong tanghali, hiniling ni Maisie kay Madam Nira na magtsaa at magmerienda sa isang dim sum restaurant at sinabi kay Madam Nira ang kanyang plano. Nang marinig ito ni Madam Nira, natawa siya. Akala ko nakalimutan mo na ang ipinangako mo sa akin noong nakaraan ng mapatatag ng Seoul ang merkado nito sa bansa. Napangiti si Maisie sa kahihiyan. Paano ako maglalakas loob na kalimutan iyon? Ipinangako ko sa iyo na gawin ang Seoul na isang nangungunang baril sa industriya at pagkatapos ay dalhin ito sa internasyonal na merkado. Kung ang mga bagay ay hindi pumanaw 3 taon na ang nakakaraan, ang lahat ng mga pangakong iyon ay natupad na ngayon. Ibinaba ni Madam Nira ang tasa ng tsaa. Napakasarap magkaroon ng mga ganitong ambisyon at paniniwala. Malaki ang pag-asa ko sa iyo, gayon paman.
Tumigil sandali si Madam Nire saka nagpatuloy. Kung gusto mong palawakin ang kumpanya, hindi ka gagawa ng cut sa isang taga-disenyo lamang. Ang parehong monotonous na konsepto ng disenyo ay hindi gagawa sa iyo ng isang tatak. Kapag sinusubukan ng isang kumpanya ng alahas na palawakin, kailangang iba ang konsepto ng disenyo nito, at kailangang maraming estilo. Karamihan sa mga customer ay napapagod sa mga lumang disenyo at mas mabilis na nahilig sa mga bagong disenyo. Kaya ang iba pang mga bagong estilo ng disenyo ay palaging natatabunan ng estilo ng disenyo ng isang kumpanya ng alahas. Nangyayari ito sa mga sosyalidad at mayayamang babae na gustong magkaroon ng koleksyon ng alahas. Ang kanilang paghahangad ng alahas ay hindi kailanman masisiyahan sa pamamagitan lamang ng isang disenyong wika. Naintindihan ni Maisie ang ibig sabihin ni Madam Nira. Kung gusto ng Soul na maging internasyonal at maging isang mas malaking tatak, kailangan itong tumugon sa iba't ibang kagustuhan at panlasa ng mga customer. Hindi ko talaga makakamit iyon bilang nag-iisang taga-disenyo ng kumpanya. Matagal na akong sikat na designer, at medyo matagal na akong may-ari ng brand ng alahas. Ang aking mga konsepto at estilo ng disenyo ay naging medyo kilala sa publiko sa paglipas ng panahon. Ngunit kung gusto kong gawing isang luxury chain brand ang Soul, o higit pa doon, natural lang para sa akin na tumakbo sa pangangailangan na kumuha ng bagong dugo upang bigyan ang kumpanya ng sariwang hininga ng pagkamalikhain. Ang isang malaking tatak ay dapat palaging makabuo ng higit pang mga estilo ng disenyo ng tuloy-tuloy. Dapat din itong maghangad na maging isang sisidlan ng kultura kung saan nililinang ang mga bagong talento at bumuo ng isang mutual win-win relationship sa mga designer nito. Iyan ay kung paano ang isang kumpanya ay lalong umuunlad. Ganon kung paano umunlad ang Taylor at Luxella sa mga kumpanyang kasalukuyan sila ngayon, di ba? Mapakumbabang tinanggap ni Maisie ang payo ni Madam Nira. Naiintindihan ko iyon, Ninang. Salamat, at sinusubukan mo pa ring maging magalang sa akin. Kinaway-kaway ni Madam Nira ang kanyang kamay, ngumiti, at idinagdag, masyado akong nagdusa at nakaranas ako ng ilang mga kabiguan noong sinubukan kong magsimula ng isang kumpanya sa edad mo, at lahat ng mga pag-urong iyon ay halos gusto kong sumuko. Ako ay halos 40 taong gulang ng matagumpay na naitatag ang Taylor Jewelry at nang ako ay sumikat. Ipinulupot ni Maisie ang braso niya kay Madam Nira. Kaya ikaw ang huwaran ng lahat ng babaeng nagtatrabaho. Maaari akong, higit sa lahat, makita bilang isang taong sapat na maswerte na nakatagpo ng isang malaking alon at nakasakay kasama nito. Sa totoo lang, ang tagumpay ko ay dahil sa iyo at kay Nolan. Kabanata 947. Tumawa si Madam Nira. Hindi mo kailangang maging ganito ka-humble kapag kasama ako. Ang nagawa ko lang ay ibigay sa iyo ang mga channel. Para naman kay Mr. Goldman, kung gusto mo talagang umasa sa kanya, tinulungan ka sana niyang gawing nangungunang baril ang Soul sa industriya noon pa man. She then put her hand on the back of Maisie's hand. Mataas ang pag-asa ko sa iyo dahil, sa kabila ng iyong kakayahan, napakahinhin mo at laging low profile, na iba talaga sa mga malalaking pangalan na nakilala ko noon. Lagi nang hindi maiiwasan para sa maraming designer na maging mapagmataas pagkatapos makuha ang reputasyon at pagkakakilanlan na lagi nilang pinapangarap. Siyempre, naglagay sila ng maraming pagsisikap upang makamit ang gayong kaluwalhatian, kaya kahit na hindi sila kasing humble gaya ng gusto ko, napatunayan na nila ang kanilang sarili sa kanilang tagumpay. Buti na lang nagbago ang essence nila. Kapag ang isang tao ay nagtataglay sa katanyagan, katayuan, at kapangyarihan, bihira at mahalaga na huwag kalimutan ang kanilang orihinal na intensyon at hilig. Kaya, Zay, gaano man kalaki ang naipon mong katanyagan sa hinaharap, huwag mong kalimutan kung sino ka at ang iyong pinagmulan. Tinitigan ni Maisie si Madam Nira at nakangiting tumungo. Matapos mag-afternoon tea kasama si Madam Nira, itinulak ni Maisie si Madam Nira sa kanyang wheelchair habang naglalakad sila sa koridor habang nasa likuran nila ang babaeng bodyguard at assistant. Godmother, magkakilala na ba kayo ni Mr. Knowles mula noong bata ka pa? Ang pagtatanong patungkol kay Tristan ay bahagi ng orihinal na intensyon ni Maisie nang yayain niya si Madam Nira para uminom ng tsaa. Kaya lang, hindi niya magawang magmukhang masyadong halata, kaya maaari na lang niyang tanungin siya tungkol sa kanya sa tamang oras. Ngumiti si Madam Nira at tumango. Oo, nagtrabaho ako bilang design apprentice sa Yar Amor noong bata pa ako. Wala pa akong gaanong pera noon kaya part-timer lang ang pinag-aaralan ko para may pambayad sa tuition fee ko. Natigilan si Maisie at medyo nagulat. Nakapunta ka na sa Yar Amor para maging apprentice. Napangiti na naman siya. Hindi ka panipaniwala, di ba?
Maging ang isang tulad ko ay nagsimula sa pinakailalim ng industriya at kailangan ding magsikap. Kailangan kong magtrabaho sa halos lahat ng uri ng industriya noon. Ang mentor na nagturo sa akin tungkol sa disenyo ng alahas noon ay ang mentor ni Tristan. Pagkasabi noon ay napabuntong hininga si Madam Nira. Talagang may talento si Tristan sa disenyo ng alahas, gayunpaman. Na-curious si Maisie. Muling napabuntong hininga si Madam Nira. Hindi lang nagustuhan ng nanay niya. Kaya naman binitawan niya. Natigilan si Maisie sa pwesto ng ilang segundo. Sinabi na sa kanya noon ni Nolan na hindi gusto ng nanay ni Tristan ang kanyang anak sa di malamang dahilan. Nagkunwari siyang nagulat. Bakit ayaw ng nanay niya? Hindi ba't nakakaawa na lang kung isuko niya ang kanyang talento? Nilinggan siya ni Madam Nira. Bakit mo gustong malaman ang mga bagay na ito? Walang magawang ngumiti si Maisie at sinagot siya, kamag-anak ang nanay ni Nolan sa mga Knowles, pero hindi niya masyadong gusto ang mga Knowles. Pero sa tingin ko, hindi mukhang kasuklam-suklam na tao si Mr. Knowles, kaya gusto kong malaman pa ang tungkol sa kanya. Nang makitang ginagawa niya iyon para kay Nolan, tumango si Madam Nira. Kaya ganyan, wala akong masyadong alam tungkol kay Tristan, pero may narinig akong isa o dalawang bagay tungkol sa kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Madam Nira na ang ina ni Tristan, ang kasalukuyang pinuno ng Knowles, ay may halong dugo at siya ay bahagi ng East Winstonite. Ibang liga ang social skills ng babaeng iyon kumpara sa ibang socialite noong panahon niya. Kung hindi niya makukuha ang atensyon ni Elder Master Knowles. Nasa 30 anyos pa lang siya nang maging pangalawang asawa ni Elder Master Knowles, na nasa edad 50 na noong panahong iyon. Siyempre, dahil 20 taon ang pagitan ng dalawa, madalas na pinag-uusapan ng maharlika ng Yar Amor, na pinili niyang pakasalan ang matanda para kumita. Tumigil si Maisie, at baka sa mukha niya ang pagdududa. Hindi kaya nagsama ang dalawa dahil sa pag-ibig. Kabanata 948. Kung sila ay nagmamahalan, bakit si Madam Knowles ay hindi magugustuhan ng kanyang anak? Nasa loob ba talaga siya para sa mga benepisyong makukuha niya mula sa Knowles? Ngunit kung siya ay nagbabalak laban sa Knowles para sa mga ari-arian at ari-arian nito, dapat niyang mas pahalagahan ang kanyang anak. Ang tanging naghihintay sa kanya sa hinaharap ay isang masaya at mayamang buhay kung tutulungan niya ang kanyang anak na manahin ang Knowles. Gayunpaman, sinabi sa akin ni Nolan na ang ina ni Tristan ay hindi lamang gustong makita siya, ngunit hindi rin niya naisip na hayaan ang kanyang anak na magmana ng mga Knowles. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng mga alam, at lahat ng bagay sa Knowles ay kailangang dumaan sa kanya. Anong klaseng babae ang may ambisyong sakupin ang lahat ng ari-arian ng namatay na asawa at kahit nasugpuin ang lahat ng mga inapo ng Knowles? Umiling si Madam Nira. I don't know if they're in love with each other, pero ayon sa narinig ko, sobrang gulo na ng mga Knowles simula nang kunin ni Madam Knowles ang pamilya. Kaya, masasabi ko lang na ang ina ni Tristan ay, hindi naman, isang ordinaryong babae. Sa huli, pinanood ni Maisie si Madam Nira na sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Pagkatapos ay nanatili siya kung saan siya dapat mag-isip ng mahabang panahon. Yung sinabi ni Godmother ay hindi unreasonable. Hindi sana magpapadala ng assassin dito ang nanay ni Tristan para patayin ang panganay na apo ng pamilya kung ordinaryong babae lang ito. Ang pagiging nasa kapangyarihan at lumilikha ng kaguluhan sa loob ng Knowles, ang kanyang layunin ay hindi lamang ang pagmamay-ari ng Knowles, ngunit plano niyang magwatak-watak at wakasan ang pamilya mula sa mga ugat nito ng ganap. Gaano niya kinapupuutan ng mga Knowles para gawin niya ang ganoong bagay? At kung ganoon nga, ang pagdukot kay Knowles noong 2 taon na ang nakakaraan ay halos may kaugnayan din kay Madam Knowles. Biglang naalala ni Maisie ang lalaking nagngangalang Jackie Clifford na tinitingnan ni Nolan kagabi. Naalala niya na mayroon ding isang batang lalaki na nagngangalang Jackie Clifford na nag-aral sa parehong klase tulad noong high school, ngunit ang dalawa ay hindi katulad ng parehong tao pagkatapos niyang tingnan ang larawan sa profile kagabi. Bumalik si Maisie sa Vanderbilt Manor, isang lugar kung saan matagal na siyang hindi nakabalik. 3 taon nang inabandona ang asyenda dahil ayaw niyang gumawa ng anumang pagbabago kahit na binigyan siya ni Larissa ng titulo ng asyenda. Binuksan niya ang pinto gamit ang susi, itinulak ang pinto, at naglakad papunta sa sala. Ang mga kasangkapan sa sala ay natatakpan ng puting tela, at lahat ng mga ito ay natatakpan ng isang makapal na layer ng alikabok, habang ang mga sulok ng kisame at ang mga chandelier ay pawang mga pekana. Nang umakyat siya at dumaan sa study, hindi niya naiwasang pigilan, parang flipbook ang nag-flash sa kanyang isipan ang nakaraan. Ang lahat ay malinaw pa rin sa kanya.
Tumingin siya sa sala mula sa itaas, na parang nakaupo pa rin ang kanyang ama sa kanyang armchair at umiinom ng kanyang tsaa sa sala, habang si Layla ay sinusubukan ang lahat ng kanyang kakayahan na pasayahin siya, at ipinakita sa kanya ni Willow ang lahat ng kanyang mga nagawa. Nag-flashback ang eksena noong 9 na taon na ang nakalilipas ng sampelan siya ng kanyang ama at itaboy siya sa manor. Hindi napigilan ni Maisie na matawa sa sarili. Hindi niya inaasahan na ang mga taong akala niya ay walang kinalaman sa kanya sa hinaharap ay magiging bahagi ng kanyang alaala. Pagdating niya sa kwarto niya, matagal siyang nakatayo sa entrance bago binuksan ang pinto. Ang lahat ng nasa silid ay mahigpit ding natatakpan ng puting tela. Ang tanging mga bagay na hindi naprotektahan ng tela ay ang mga larawan sa mga dingding, at natatakpan na sila ng alikabok. Lumapit si Maisie sa cabinet, itinaas ang puting tela, itinaas ang kamay para linisin ang alikabok, binuksan ang drawer, at kinuha ang kanyang yearbook sa high school. Bumaling siya sa seksyon ng larawan, bumaba sa listahan ng mga pangalan, at sa wakas ay natagpuan niya si Jackie sa yearbook. Gayunpaman, ang Jackie na natagpuan niya sa larawan ay matambok, nakasuot ng salamin, at mukhang hindi mahalata. Ang dahilan kung bakit naalala ni Maisie ang kanyang pangalan ay ang kanyang mga marka ay napakaganda, at siya ay isang introvert at mahiyain na bata. Inilagay ni Maisie ang yearbook sa kanyang bag, tumayo, at lumabas ng silid. Umupo sina Tristan at Nolan sa dining room habang inilagay ni Quincy ang maikling arrow sa isang airtight bag sa harap ni Tristan. Kinuha ni Tristan ang maikling arrow mula sa selyadong bag at sinilip ito. Pinagsalikop ni Nolan ang kanyang mga daliri, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa, at ipinaliwanag ng may kalmadong ekspresyon, may isang assassin organization sa East Winston na gumagamit ng ganitong uri ng sandata upang patayin ang kanilang mga target ng palihim. Sa tingin ko dapat mong malaman ang isa o dalawa tungkol sa organisasyong iyon. Kabanata 949. Mariing ibinuka ni Tristan ang kanyang mga labi at ibinaba ang palaso. Bakit sa tingin mo malalaman ko? Napangiti si Nolan. Kahit hindi mo alam yan, dapat alam ni Madam Knowles yan. Ang pamilya niya ay taga East Winston, hindi ba? Hindi umimik si Tristan. Samando si Nolan sa likod ng upuan at tinapik ang mga daliri niya sa mesa. Actually, matagal ka nang naghinala na may inilagay na especially iya ang nanay mo sa tabi mo. Sa tingin ko, imposibleng hindi mo alam iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na tumawa si Tristan. Inayos niya ang kanyang poster at tumingin kay Nolan. Ang ilang mga problema sa mundo ay hindi madaling malutas. Kahit na alam mo na si Madam Knowles ang nasa likod ng pakana, nanay mo siya, at wala ka sa loob na labanan siya ng husto. Kaya natural lang na mahihirapan ka. Nakita siya ni Nolan sa unang tingin. Matagal na nakipagpalitan ng mga tingin si Tristan kay Nolan at pagkatapos ay masungit na sinabi, gusto ko lang malaman kung bakit galit na galit siya sa akin, iyon lang. Pagkatapos ay dapat mong simulan ang pagtingin sa Knowles. Kung wala siyang matinding sama ng loob sa mga Knowles, bakit hindi niya kayang tiisin ang pagkakaroon ng isang bata mula sa pamilya? Tumayo si Nolan at sinuot ang kanyang suit jacket. Nang makarating sila ni Quincy sa pinto ay biglang gumalaw ang mga labi ni Tristan. Ang mga Clifford ay nag-ambag din ng palihim tungkol sa kung gaano kalubha ang ginagawa ng mga Knowles ngayon. Tumigil si Nolan sa pag-usad, lumingon, at sinulyapan si Tristan, na humihigop ng tsaa. Kaya bahagi ng dahilan kung bakit ka pumunta sa Slakova ay para imbestigahan ang mga Clifford. Oo, tinitigan ni Tristan ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Ang pagkamatay ng aking ama at ang pagkakasakit ng aking kapatid ay hindi lamang nagkataon. Tiningnan ko ang doktor na gumamot sa aking ama. May kinalaman siya sa Cliffords. Walang sinabi si Nolan at lumabas na ng private room kasama si Quincy. Pagkasakay sa sasakyan, ikinabit ni Quincy ang kanyang seatbelt ng medyo may kakaiba pa rin siyang nararamdaman. Ang saklaw ng impluensya ng mga Clifford ay palaging nasa Octavia, at maaari nilang aktwal na palawakin ang abot ng kanilang kapangyarihan hanggang sa Yar Amor. Posible kayang may kinalaman ito sa anak ng mga Clifford. Kumusta ang relasyon ng anak ng mga Clifford kay Madam Knowles? Napakalapit nila kaya handa siyang gumawa ng plano na patayin si Elder Master Knowles para kay Madam Knowles. Kumunat ang noo ni Nolan. Hindi dapat si Jackie. Nasa late 20s lang siya. Nag-aaral pa rin siya sa isang kolehiyo sa Yar Amor 8 taon na ang nakararaan, at si Elder Master Knowles ay patay na noon. Nagulat si Quincy. Maaaring isa ito sa mga elder ng Cliffords. Saglit na nag-isip si Nolan, pagkatapos ay malamig na nguya. Isang tao lang sa Cliffords ang may koneksyon sa ilang East Winstonites. Nagulat si Quincy.
Si Elder Master ba ng Cliffords, Mr. Thomas Clifford. Si Thomas ang ama ni Lance Clifford, at si Jackie ay apo niya. Si Thomas ay napakasikat sa Octavia at East Winston. Bata pa lang daw ay nilibot na niya ang buong mundo, nanatili sa East Winston ng ilang taon, nag-aral ng civil engineering sa Yarramore, at nakaipon ng isang reputasyon sa mga upper class na mundo. Matapos bumalik si Thomas sa Slakova, minupolyo niya ang industriya ng real estate ng Octavia at kapantay niya ang hari ng mga kasino. Maaaring tingnan ng hari ng mga kasino si Lance at ipagwalang bahala, ngunit kailangan pa rin niyang magpakita ng paggalang kay Thomas. Kung hindi raw dahil sa lokal na pamahalaan, na sumupil sa impluwensya ni Thomas sa rehiyon, matagal nang nag-iisang manlalaro si Thomas na nagmamay-ari ng buong Octavia. Sa Goldman Mansion, itinalak ni Maisie ang pinto ng study at hinalungkat ang mga dokumento sa desk para lang mahanap ang dokumentong nakuha ni Nolan sa pamamagitan ng pag-iimbestiga kay Jackie. Kinuha niya ang dokumento at inihambing ang larawan sa dokumento sa larawan sa kanyang yearbook. Bukod sa body figure ng dalawa, pareho silang nakasuot ng salamin. At nang tingnan niyang mabuti, napagtanto ni Maisie na ang mga tampok ng mukha ng Jackie na natagpuan sa dokumento ay eksaktong kapareho ng isang mas slim na bersyon ng Jackie na natagpuan sa yearbook. Medyo nagulat siya. Jesus, magkaklase ba talaga kami noong high school? At sumailalim ba siya sa plastic surgery? Hindi ba masyadong malaki ang mga pagbabagong ito? Ang Jackie sa dokumento ay nakasuot ng suit at silver-rimmed na salamin, na nagbibigay ng pakiramdam ng pagpapakumbaba, kagandahang loob, kagandahan, at kahinahunan. Ang titig ng tao sa bawat isa sa mga larawan ay mukhang ganap na naiiba. Kabanata 950. Ang isa sa kanila ay mukhang introvert at mahiyain, habang ang isa naman ay mukhang regal at confident. Sumimangot si Maisie at hindi napigil ang bamulong, so bakit siya iniimbestigahan ni Nolan? Ibinalik niya ang mga dokumento sa folder habang ang isa pang dokumento ay lumabas sa folder. Nagulat siya ng ilang segundo, kinuha ang dokumento, binasa ito, at natigilan sa kinauupuan. Ano ang tinitignan mo? Lumitaw si Nolan sa labas ng pinto. Bahagyang natigilan ang ekspresyon ni Maisie, at ibinalik niya ang dokumento. Sinisiyasat ko ang mga natuklasan ng iyong pagsisiyasat. Ibinalot ni Nolan ang coat na nakasabit sa kanyang bisig sa likod ng upuan at naglakad palapit sa kanya. Bakit ba masyado kang interesado sa taong ito? Tumigil sandali si Maisie, itinaas ang kanyang ulo, nakita ang bahagyang malungkot na ekspresyon ni Nolan, at hindi maiwasang mapangiti. Sa tingin ko ako ay maling inakusahan. Lumapit siya sa kanya, kung gayon bakit gusto mong malaman ang higit patungkol sa kanya? Dahil ba sa tingin mo mas gwapo siya kaysa sa akin? Iniunat ni Maisie ang mga braso para yakapin siya at itinutok ang daliri sa tungkin ng ilong nito. Mukhang mas gwapo ang asawa ko kaysa sa kanya. Hinawakan ni Nolan ang kanyang palad at hinalikan ang dulo ng kanyang daliri. Oh, totoo ba iyon? Oo, mapaglarong ngumiti si Maisie at kinuha ang yearbook. Tingnan mo ito, iniimbestigahan ko rin siya. Dama po ang tingin ni Nolan sa litrato ni Jackie. Nagulat siya agad at kinuha ang yearbook. Isa sa mga kaklase mo si Jackie. Yeah, I thought his name was familiar when you told me you were investigating him, so I compared the two photos. Ang mga paksa sa dalawang larawang ito ay tila iisang tao. Ngunit ayon sa aking alaala, si Jackie ay napaka-introvert at mahiyain, na naging dahilan upang siya ay halos isang walang pangalan at walang mukha na estudyante sa klase. Ngunit siya pala ang batang tagapagmana ng mga Clifford mula sa Octavia. Nang makitang walang sinabi si Nolan, may naalala si Maisie. Nga pala, pagkatapos maghapunan kasama ang tiyahin ko sa restaurant noong nakaraang araw, nakita ko si Zayta Yanov, ang babaeng kasamang dinala ni Mr. Knowles sa opening ceremony noong isang araw. Bumababa siya sa isang kotse noong panahong iyon, at ang numero ng plaka ng sasakyan na iyon ang iyong nakita sa pamamagitan ng iyong pagsisiyasat. Matagal na tumahimik si Nolan, saka ibinaba sa kamay niya ang yearbook. Iniimbestigahan ko ang numero ng plaka dahil nakita ko ang kotseng ito sa paaralan noong Pasko. Nagulat si Maisie. Sigurado ka ba, Zay? Ang mga Clifford ay nakialam sa mga gawain ng mga Knowles, at pinaghihinalaan ko na ito ay hindi kasing simple ng tila. Ang pagpatay na naranasan natin noong isang araw ay may kaugnayan sa isang assassin organization na matatagpuan sa East Winston. Kaya kahit walang kinalaman si Jackie sa bagay na ito, apo siya ni Thomas Clifford. Dapat niyang malaman ang tungkol dito. Tinitigan siya ni Nolan pagkatapos sabihin iyon. Mag-ingat ka sa babaeng yan.
Baka isa siyang especially iyan na nakatalagang lumapit kay Tristan. Nagulat si Maisie at natahimik ng matagal. Sa pribadong paaralang elementarya, naglalakad si Knowles sa campus, at isang maliit na figure ang humahabol sa kanya sa pagmamadali. Nolly, huminto siya, lumingon, at nakita si Daisy na tumatakbo palapit sa kanya. Naabutan siya ni Daisy, yumuko, at hinihingal. Aalis ka na ba sa pag-aaral? Umiling si Knowles, hindi, magpapahinga muna ako saglit sa school. Bakit kailangan mong magpahinga sa paaralan? Napatulala si Daisy at may naisip. Dahil ba natatakot kang madamay kami? Hindi umimik si Knowles kahit isang salita. Napaawang ang labi ni Daisy. Nolly, hindi kami papayag na paglaruan ka ng tatay ko, pero alam kong hindi mo kami sasaktan. At sabi ng nanay ko, pwede pa tayong maglaro ng magkasama pagkatapos na malutas ni Tio Tristan ang lahat ng iyong mga gawain, tama ba? Ngumiti si Knowles at tumalikod. Hindi ako kasing galing ng iniisip mo. Hindi. Umikot si Daisy at huminto sa harapan niya na may seryosong ekspresyon. Dahil lang sa pagligtas mo kay Colton, sa tingin ko ay mabuti kang tao. Napatingin si Knowles sa kanya. Kung gayon maaari mo bang tukuyin kung ano ang isang mabuting tao at kung ano ang isang masamang tao? Ang tanong ay wala sa liga ni Daisy. Napakamot siya sa kanyang ulo ng mahabang panahon at walang masabi, ngunit sumama pa rin siya sa kanyang intuition. Ngunit iniisip ko pa rin na dapat kang maging isang mabuting tao.